Magpatawad kagaya ni Jesus. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Ano ang pinakamabigat na dalhin? Ang problema o ang sama ng loob? Kapag nasaktan tayo ng isang tao, paulit-ulit nating binabalikan ang nangyari. Gusto nating magpatawad pero ang sakit ay nananatili. Minsan po iniisip na natin na mas madali pa ang magkimkim ng galit kaysa magpatawad. Ngunit habang tumatagal, napapansin po nating tayo rin ang nahihirapan. Ang pusong hindi marunong magpatawad ay nananatiling mabigat at hindi tunay na malaya. Tinanong ni Pedro si Jesus kung ilang beses ba dapat magpatawad. Marahil akala niya ay sapat na ang 7 beses. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi 7 beses kundi 70 ulit na 7. Sa pamamagitan ng talinhaga ng aliping hindi marunong magpatawad, ipinaalala niya na kung paanong tayo ay patuloy na pinapatawad ng Diyos, gayon din tayo ay tinatawag na magpatawad sa ating kapwa. Ngunit, papaano nga ba tayo makapagpapatawad tulad ni Jesus? Ang pagpapatawad ay hindi nagsisimula po sa bugso ng damdamin, kundi sa pagpapasya. Kagaya ni Jesus, pinili niyang magpatawad kahit siya ay nasa krus. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimutan natin ang sakit o kinukonsinti natin ang mali. Ang ibig sabihin nito ay pinapaubaya natin sa Diyos ang paghuhukom at pinapalaya natin ang ating puso mula sa bigat ng galit. Sa tulong ng kanyang biyaya, ang imposible ay nagiging posible. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Sino ang kailangan kong patawarin? Marahil ang unang taong kailangang palayain ay ang aking sariling puso. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan mo akong magpatawad tulad mo. Palayain mo ang aking puso at punuin ito ng iyong pag-ibig. Amen.